Inanyayahan ni Haring Linceo si Florante upang maupo at doon ay nagsimula ang kanilang pag-uusap. Halina Florante, nais kong marinig ang iyong mga naging karanasan sa Atenas. Ang hari sa Atenas ay doon ako nag-aral ng iba't ibang karunungan, filosofiya, agham at sining na pagtitikma. At doon ko rin natutunan ang disiplina at pagpapahalaga sa dangal. Tunay nga kangangahanga, ngunit hindi maiiwasan ng pagsubok. Ano ang iyong mga hinarap? Mga panahong ako'y pinagdusahan ng inggit ng aking kapwa, ngunit pinili kong manaig ang kabutihan at pagtitiis. Magandang araw, Ama. Magandang araw. Halika anak, umupo ka at kausapin itong si Florante. Nang makita ni Florante si Laura, ang kanyang pusong nagluluksa dahil sa pagpanaw ng kanyang ina ay muling nabihag. Ngunit siya'y napatanong sa kanyang sarili na, ano itong aking nadarama? Sa isang sulyap mo'y tila napawi ang aking dalamhati. Florante, tila may lungkot sa iyong mukha. May bumabagabag ba sa iyong kalooban? Ako'y nagluluksa pa rin sa pagpanaw ng aking ina at ang sakit na iyon ay hindi madaling mapawi. Ang pagdadalamhati ay bahagi ng buhay. Ngunit may mga pagkakataon na ang puso mo nang magmamahal. Kung may mga bagay man na nagbigay sa akin ng pag-asa sa sandaling ito, ikaw yon, prinsesa. Ang iyong mga salita'y puno ng katapatan. Sa tagpuang iyon, nagsimulang mapawi ang dalamhati ni Florante. Ang pusong sugatan ay unti-unting nabuksan muli dahil kay Laura. Sa gitna ng aking pagluluksa, ikaw ang naging liwanag ng aking mundo, Laura.